Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Kalat na po ito sa social media mga tambay. At ganun din po sa mainstream media na nagalit daw po kay Senadora Amy Marcos ang pamunuan po ng Iglesia ni Cristo mga tambay. Nagalit daw po. Hindi naman po totoong nagalit ang pamunuan po ng Iglesia ni Cristo dahil yung pinahayag po ni Senadora Amy Marcos ay napaka-importante po sa sambayan ng Pilipino dahil kapakanan po ng Pilipinas ang pinahayag ni Senadora Amy Marcos dahil napakahirap po na meron pong leader, commander-in-chief na magdadala sa iyong bansa, ang iyong kapitan ay may problema, lalong-lalo sa illegal na pulburon. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin yung pahayag po ng mga anchor o commentator po ng mismo sa channel o istasyon ng Iglesia ni Cristo. Dahil alam naman po natin ang Net25 ay sa Iglesia ni Cristo po yata ang Net25. Ito po, pakinggan po natin ang mga anchor about po dun sa sinasabi po ni Senadora Amy Marcos nang tayo po'y maliwanagan. At syempre po, sisiraan po na sa social media si Senadora Amy Marcos dahil napakarami po diyang troll. Napakarami pong trolls na bayaran umano. Hindi po ba, mga kaubayan? At nagbabayad po yata sila ang gobyerno ngayon para sa sinasabing trolls army nila. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ang Net25. Bagamat dun sa rally dyan, ang paksa ay transparency, accountability, justice, and peace. di ba? Oo. Sa simula, akala mo personal na, para may ibang agenda ata yung sinasabi ni Amy. Parang nalihis doon sa... Kasi yun ang reaction daw ng mga iba. Yung una, di ba? Oo. Siguro sa simula mong pagkadinig, ganun nga. Pero pagka nilimi-limi mo, yung sinasabi niya, mukhang kailangan nating pakinggan talaga. Kailangang pakinggan at kailangang malaman? Ganun ba ibig sabihin? Kailangan suriin natin kung totoo nga ba ito o hindi. Di ba? At hindi mo pwedeng outright at sabihin, teka, wag mo sabihin yan. Hindi pa pwede. Kasi, kapakanan po ng bansa ang nakasalalay. Presidente, kalagayan ng presidente, pinag-uusapan eh. Kung transparency, Nelson, alam mo kumbaga, kung ikaw ay leader ng bansa, dapat sa simula pa lang, transparent ka na sa taong bayan. Ganun ba ibig mo sabihin? Tama. Tama. Dahil nakasalalay sa pagdedesisyon. Kasi may nabanggit doon ang senadora dyan na minsan may mga maling desisyon naapektuhan. So kapag ka ganun ang nangyari, damay ho tayo mga Pilipino lahat, di ba? Siyempre. Desisyon ng Pangulo. Siyempre ang epekto niya sa taong bayan. Totoo. Kaya siguro ay dun sa mga nagsasabi na hindi ito dapat na ginawa, may punto kayo sa unang pandinig. Biglang tingin. Sa kasi nga naman personal masyado, di ba? Pero kung tutuusin mo at isasaalang-alang mo ang bansang Pilipinas at kung mahal mo ang Pilipinas at ang mga Pilipino, siguro dapat pakinggan mo yun So, bigyan mo ng pagkakataon na sabihin niya kung anong nalalaman niya, transparent. So, ibig sabihin, isang anyo din ito ng transparency. Tama. Yan po, totoo po yun. Isang anyo po ng transparency yan. Transparent. Kasi hindi po naging transparent ang Pangulo. Di po ba? Hindi niya po yan ipahayag kailanman na siya po ay gumagamit ng pulburon. At malinaw naman po sinabi talaga ni Senadora Amy Marcos na napakarami na at meron na talagang maling desisyon na ginagawa ang gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Lalo unang-una yung ginawa niyang napakamali na desisyon. Yung ginawa niya kay dating Pangulong Duterte. Kidnapping. Walang due process. Alam po nila yan.
at ginamitan pa yata nila yan umano ng isang damukal na pera pang suhol sa ICC umano. Nakita niyo po yung korupsyon? 3 taong korupsyon, truck na pera ang nawawala sa mga Pilipino. Truck. Paano mo hindi sasabihin truck? Billion eh. Daan billion. Hindi po ba sa dami? Truck na yon, sa dami, sa mahigit 3 taon. 2023, 2024, 2025. Isang damukal ang issue nila ng korupsyon. Daan billion. Nakita nyo po. Kaya po, yung pinakakalat po nila na nagagalit ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo po ang puno, mga tambay, I think ang Manalo. Hindi po totoo yun. Kung yung mismong mismong istasyon ng Iglesia ni Cristo na ang Net25 ay naunawaan nila at dapat mong unawain dahil talaga yung pinahayag ni Senadora Amy Marcos ay para po yon sa kapakanan nating mga Pilipino. Mahigit 100 milyon mga Pilipino kasama pa ang ating mga kababayan na mga bayani na mga OFW. Hindi po ba? Kaya nilinaw po at malinaw po mga tambay. At yung mga panira po, yung mga naninira at talaga sinisiraan si Senadora Amy Marcos, yung po yung mga nakikinabang doon po sa daan-daang bilyon umano na ninanakaw nila umano. Yung mga naninira, yung po ang malaking pakinabang kasi wala na po kasi mga konsyensya yon. At wala na pong mga dignidad yon dahil po sa pera. Wala na pong pakialam yon sa bansa. Kahit po magkanda leche-leche, magkawala-walang hiya ang ating bansa, magkahirap-hirap, magkabaon-baon sa utang. Tayong mga Pilipino, pinahihirapan, pinarurusahan, pinapatay sa gutom, pinapatay sa baha. Napakamamahal na bilihin, unti-unti kang pinapatay Hindi po ba? Kaya nga po, ayos lang yun. Walang problema ang pahayag ni Senadora Amy Marcos. Kasi napakahirap po na magkaroon ng presidente na weak. Weak ka na, may bisyo ka pa. Nakita nyo po, excuse me po, nakita nyo po yung ginawa kay dati Pangulong Duterte? Yung ginagawa pa kay Vice President? Na walang korupsyon, pilit nilalagyan ng korupsyon para lang masira katulad nung ama na pinatapon. Hindi po ba napakamaling desisyon yan? Panggigipit, pamumulitika, umano. Di po ba? At lalong-lalo na, kung dadalhin pa tayo niya sa gyera. Di po ba? Dahil nga weak, may bisyo ka pang pulburon. Talagang totodasin na tayo niyan, umano. Hindi po ba? Hindi malayo. At hindi rin malayo na magdeklara yan umano ng martial law. Hindi po ba? Dahil nga weak umano, meron pang pulburon ayon niya sa kanyang kapatid. Kaya malinaw po mga kabayan ang pahayag po ng istasyon po ng Iglesia ni Cristo, ang Net25, na wala pong kumakalat na nagagalit ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo kay Senadora Amy Marcos. At sila po ay naunawaan po nila dahil po yung pinahayag ni Amy Marcos ay para po sa atin. Para po sa atin. At makita natin kung anong klase na pangulo meron tayo ngayon. Sa kabila ng napakarami ring kasalanan, real talk. Sa kabila rin po kasi na napakaraming kasalanan ni Senadora Amy Marcos sa sambayan ng Pilipino. Bakit po? Bakit ngayon niya lang sinabi? At matagal niya nang alam. Pinahamak niya ang Pilipinas. Real talk. Malaki po ang kasalanan din ni Senadora Amy Marcos sa sambayan ng Pilipino. Hindi lang naman po si Bongit. Di po ba? Hindi lang po si Bongit. Kasi gumagamit na pala ng napakatagal na panahon. Pinilit mo pa, binola mo pa, umano,
si BP Sara para magkaroon ng unit team. Ba? Samantalang, kung hindi mo ginawa yon, hindi mo pinilit talagang maging Pangulo ng bansa, wala tayong problemang katulad nito. Hindi po ba? At kung sasabihin naman po Senadora Amy Marcos, na akala niya magbabago pag naging presidente, akala mo lang yon. Nagbago ba? Lumala nga ayon sa'yo. Kaya malaki rin po ang pananagutan at kasalanan ni Senadora Amy Marcos. Komento ko po. Dahil kung talagang alam mo na nagkakawindang-windang na at napakarami ng maling desisyon, dahil hindi naman nagbago, lumala pa, dapat noon pa. Katulad nung nagpapahayag si dating Pangulong Duterte na napakarami ng ginagawang kapalpakan sa gobyerno. Hindi po ba? Unang taon pa lang, 2022 pa lang at pagpasok ng 2023, nakita na ng sambayan ng Pilipino, nakita na rin ni dating Pangulong Duterte ang kanila pong agenda at ang kanilang gagawing kabulukan at kawalanghiyaan at pagnanakaw sa ating bansa. Hindi po ba? Pinahayag na yan ni dating Pangulong Duterte. Pero nagtaingang kawali lang po si Senadora Amy Marcos. Nagtaingang kawali. Alam niya na. Hindi po ba? Kaya lang, talagang ganun po Pinagtagal pa kasi ni Senadora Amy Marcos. Pinaabot pa po ng mahigit 3 taon. Kaya po, ang ating bansa ay wala na pong patutunguhan. Kahiya-hiya na po tayo sa buong mundo. At wala na pong magtitiwala sa ating bansa na mamumuhunan, lalong-lalo ang malalaking mag-i-investor o investment na papasok. Wala na pong mag-i-invest sa ating bansa. Pagka ganyan po ang Pangulo. Isa ng weak, umano, at isa pang gumagamit na pinagbabawal na pulburon. Sino pa magtitiwala sa'yo? Sige nga. Kaya lang po nakakalungkot kung ang mga investor at majority ng mga Pilipino ay wala ng tiwala sa Pangulo. Pero doon ka bibilib. Bibilib ka talaga ang mga men in uniform natin sa ating bansa ay bilib na bilib pa. At tiwalang-tiwala pa. Umano sa kanilang commander-in-chief. Unbelievable. Only in the Philippines, mga kaubayan. Dahil, umano. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po, shoutout po. May nagpapa-shoutout po si Ma'am Tessie Mantilla. Si Ma'am Tessie Mantilla, shoutout from Kuwait. Mabuhay po kayo, mga kababayan natin sa Kuwait. Shoutout po sa inyo lahat kay Ma'am Tessie Mantilla. At syempre po kay Sir Jesus Valdepena. Jesus Valdepena. Shoutout po sa inyo. Thank you po, kabayan Jesus. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po, Bay Chichiako, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hersio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Arcade Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, Tatay Nick ng Canada, at si Ma'am Nancy Lumampao. Thank you po sa inyo. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At siyempre po, yung dasal po natin sa ating bansa, na sana po sa lalo mabilis po sana ay mawakasan na po ang kawalanghyan at kademonyuhan po nila na ginagawa po sa ating bansa. Sana po yung magwakas na po at maayos na pong muli ang ating bansa kahit papaano. At ganoon din po ang dasal po natin sa ating pong mga sarili at sa ating sambayanan at sa pamilya Duterte,
Sana po, pagsamasamahin po natin ang ating madasal na tayo pong lahat ay maingatan. Ganon din po ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan din po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis. At siyempre po mga kabayan, muli po, maraming salamat po sa inyo. At sa muli po, ingat-ingat po. Bye-bye!